Kamusta po? Ako po si Dr. Mila de la Paz at bilang isang doktor na inilaan ang aking karera sa kalusugan ng mga kababaihan, mayroon pong isang usapan na sa tingin ko ay kailangan nating pag-usapan ng mas bukas. Sa kabuuan ng aking propesyon, nakita ko na ang tunay na komprehensibong pangangalaga sa kalusugan para sa ating mga kababaihan habang tayo'y nagkakaedad ay nangangahulugang pagtingin ng higit pa sa mga check-up at reseta. Nangangahulugan ito ng pag-aaruga sa bawat bahagi ng ating pagkatao na nag-aambag sa ating kaligayahan at kaginhawaan. At kasama na rito ang ating pagiging isang babae sa aspetong intimo. Naisip niyo na po ba kung paano nakaaapekto ang pagbibigay kasiyahan sa sarili o masturbasyon sa ating buhay habang tayo'y tumatanda? Sa talakayang ito, ating susuriin ng may pag-iingat ang mga pisikal, emosyonal at psikolohikal na epekto ng napaka-personal na gawaing ito sa ating mga huling taon. Madalas ang lipunan ay nagiging tahimik o mailap pagdating sa sexualidad ng mga kababaihang higit sa 60 anyos. Ngunit napakahalagang tandaan na ang ating sexual na kapakanan ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkalahatang kalusugan sa anumang edad. Ating tuklasin ang mga potensyal na benepisyo ng masturbasyon para sa atin, kabilang ang mga positibong epekto nito sa pisikal na kalusugan, emosyonal na kaginhawaan at maging sa kalidad ng ating buhay. Mula sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagtulog hanggang sa pagbabawas ng stress at pagtulong sa ating maramdamang konektado tayo sa ating sariling katawan, ang masturbasyon ay maaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng sigla at pagpapahalaga sa sarili. Kasabay nito, wawasakin din natin ang mga karaniwang mito at maling akala na marami sa atin ang kinalakihan na lilinawin ang kalituhan tungkol sa kung ano ang normal o malusog. Bukod pa rito, tatalakayin natin ang ilan sa mga natatanging hamon na maaari nating harapin sa pagpapanatili ng ating sexual na kalusugan mula sa mga pisikal na pagbabago ng menopause at higit pa hanggang sa papel ng ating kalusugang pangkaisipan at emosyonal. Kaya kung kayo man ay naghahanap ng paraan upang mapabuti ang inyong sariling kapakanan o sumuporta sa isang kaibigan sa kanyang paglalakbay tungo sa isang kasiyasya at balanseng buhay, ang impormasyong ito ay naglalayong magbigay ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo. Manatili po kayong kasama ko habang tinatahak natin ang mga aspetong ito ng pagtanda, ng may kumpiyansa, pagiging bukas, at mas malalim na pag-unawa sa ating mga sarili. Ang natatagong kapangyarihan ng sariling pagpapasigla sa pagtanda. Habang tayo'y tumatanda, ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating pangkalahatang kaginhawaan, kapwa pisikal at emosyonal, ay nagiging mas malinaw. Habang sumusulong tayo sa mga huling yugto ng ating buhay, malalaking pagbabago ang nagaganap sa lahat ng dimensyon sa pisikal, emosyonal at psikolohikal. Marami ng pinagdaanan ng ating mga katawan at ngayon ay maaaring bumabagal na. Ang mga ito, ang ating lakas ay maaring parang mas limitado at ang ating mga emosyonal na pangangailangan ay maaaring magbago. Sa gitna ng mga pagbabagong ito, ang ating sexualidad ay isang paksa na madalas isinasantabi, hindi nauunawaan o binibigyan ng masamang kahulugan. Partikular ang masturbasyon para sa mga nakatatandang babae ay minsay isinasantabi bilang isang bagay na hindi na natin kailangan o tinitingnan ng may hiya o pagkailang. Ngunit kapag sinuring mabuti ang intimong gawaing ito, ay may malalim na kahalagahan at nag-aalok ng mga benepisyo na higit pa sa pisikal na kasiyahan. Ang sexualidad ay hindi basta-basta nagtatapos sa menopause. Sa katunayan ng pangangailangan para sa pagiging malapit sa iba, pisikal na haplos at personal na koneksyon ay nagpapatuloy sa buong buhay natin. Ang masturbasyon ay nananatiling isang natural na pagpapahayag ng pagnanasang ito at para sa marami sa atin ay maaaring maging isang mahalagang paraan
upang mapanatili ang koneksyon sa ating nagbabagong katawan. Sa halip na maging isang bagay na kahiya-hiya o hindi naaangkop, maaari itong maging isang gawain ng pag-aalaga sa sarili, pagsasarili at dignidad. Ang paniniwala na ang sexual na pagnanasa ng isang babae ay naglalaho sa kanyang pagtanda ay parehong lumana at hindi tumpak, habang ang dalas o tindi ng pagnanasa ay maaaring magbago-bago, ang ating kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay nananatili. Ang masturbasyon ay nagsisilbing isang paraan upang mapanatili ang koneksyong yon sa pisikal, emosyonal at psikolohikal na paraan. Sa aspetong pisyolohikal, ang pagsasagawa ng masturbasyon ay nakatutulong na mapabuti ang daloy ng dugo sa pelvic region na mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na himaymay ng ari at clitoris. Ang regular na estimulasyon ay sumusuporta sa kalusugan ng mga ugat na siya namang nakakatulong sa natural na lubrikasyon at pagkasigla. Pinapalakas din nito ang mga kalamnan sa pelvic floor na mahalaga para sa pagkontrol sa pag-ihi at katatagan ng ating katawan, isang bagay na marami sa atin ang binibigyang pansin pagkatapos manganak at magmenopause. Mula sa pananaw ng hormone, ang sexual na aktibidad kabilang ang sariling pagpapasigla ay nagpapasigla sa paglabas ng endorphins at iba pang mga feel-good na kemikal tulad ng dopamine at oxytocin. Ang mga hormone na ito ay kilala sa pagpapataas ng mood, pagbabawas ng pagkabalisa at pagtataguyod ng pagre-relax. Bilang mga nakatatandang babae, maaari tayong makaranas ng mas mataas na antas ng stress dahil sa mga pisikal na pagbabago, kalungkutan o pamamahala ng mga malalang kondisyon sa kalusugan. Ang natural na hormonal boost na ito ay maaaring maging partikular na nakakatulong. Bukod dito, ang masturbasyon ay maaaring mapabuti ang kalidad ng pagtulog na mahalaga para sa pagpapanumbalik ng lakas, kalinawan ng isip at emosyonal na katatagan. Para sa atin na nahihirapan sa insomnia o hindi mapakaling pagtulog, sa gabi ang sariling pagpapasigla bago matulog ay maaaring magdulot ng mas payapang paghimbing. Higit pa sa mga pisyolohikal na benepisyo nito, ang masturbasyon ay may malalim na emosyonal na kahalagahan para sa atin. Habang tayo'y tumatanda, madalas nating nararanasan ang iba't ibang emosyonal na hamon, pagluluksa, dahil sa pagkawala ng kapareha, ang psikolohikal na epekto ng isang karamdaman o ang pagtanggap sa mga paniniwalang ageist na nagsasabing ang ating mga katawan ay hindi nakaakit-akit o karapat-dapat sa pagmamahal. Sa kontekstong ito, ang masturbasyon ay nag-aalok ng higit pa sa panandaliang ginhawa. Ito ay nagbibigay ng isang makapangyarihang paraan ng pagpapatibay sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagsasabing, mahalaga pa rin ang aking katawan. Kaya ko pa ring makaramdam, mag-enjoy at mahalin ang aking sarili. Sa maraming kaso, maaari tayong humarap sa mas kaunting pagkakataon para sa intimasya kasama ang kapareha dahil man sa pagiging biyuda, diborsyo o mga issue sa kalusugan ng partner. Sa mga sitwasyong ito, ang masturbasyon ay nagiging isang paraan upang mapanatili ang ating sexual na pagkakakilanlan at maranasan ang kasiyahan sa ating sariling mga termino. Hindi ito sumasalamin sa kalungkutan o kakulangan. Sa halip ito ay maaaring maging isang nagbibigay kapangyarihang uri ng kalayaan. Ang pagpili na makipag-ugnayan sa iyong katawan sa isang mapag-aruga at sinasadyang paraan ay muling nagpapatibay sa iyong halaga at kakayahan. Ang mga emosyonal na benepisyo ay umaabot din sa kalusugang pangkaisipan. Para sa sinumang babae na nakararanas ng depression, pagkabalisa o pakiramdam ng pag-iisa, ang masturbasyon ay maaaring magsilbing isang panandaliang pagtakas, isang karanasan ng kaginhawahan at kontrol sa isang mundong kung minsan ay hindi tiyak. Maaari itong makatulong na maibsan ang emosyonal na tensyon, magtaguyod ng mas positibong mood at suportahan ang isang mas mahabaging relasyon sa sarili.
Sa ating mga huling taon, kung kailan madalas na ginagawang invisible ng lipunan ang mga katawan ng mga matatandang babae, ang mga gawa ng pagmamahal sa sarili ay nagiging revolusyonaryo. Mayroon ding mga praktikal na aspeto na dapat isaalang-alang. Ang pagtanda ay nagdudulot ng mga pisikal na pagbabago na maaaring makaapekto sa sexual na pagganap, pagbaba ng antas ng estrogen, panunuyo ng ari, mas mabagal na pagkasigla. Ang mga ito ay natural na mga pag-unlad, hindi dahilan para sa kahihiyan. Sa halip na tingnan ng mga ito bilang mga limitasyon, maaari natin itong harapin ng may pagkamausisa at pag-angkop. Ang paggamit ng lubricants ay isang napakagandang tulong at ang pagtuklas kung ano ang masarap sa pakiramdam ngayon ay maaring maging isang paglalakbay ng muling pagtuklas. Ang masturbasyon ay nagiging isang ligtas at pribadong kapaligiran kung saan maaring matutunan at tugunan ang mga pagbabagong ito sa katawan ng may pasensya at pag-iingat. Sa kasamaang palad, marami sa atin ang tumanggap ng mga mapanirang mito tungkol sa ating sexualidad. Isa sa pinakamatagal na mito ay ang pagsasabing ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi natural o isang bagay na hindi ginagawa ng mabubuting babae. Ang paniniwalang ito ay madalas na nag-uugat sa ating kinalakihan, mga bawal sa kultura o kakulangan ng bukas na dialogo tungkol sa sexual na kalusugan ng kababaihan. Dahil dito, maaari tayong makaramdam ng pagkakasala, pagkalito o kahihiyan tungkol sa ating mga pagnanasa. Ang emosyonal na pasanin na ito ay maaaring pumigil sa atin na yakapin ang isang mahalagang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Ngunit ang katotohanan ay ang sexual na pagpapahayag ay hindi limitado sa mga kabataan. Ito ay isang panghabambuhay na elemento ng ating kalusugan at pagkakakilanlan. Habang tayo'y tumatanda, ang ating mga relasyon sa ating katawan ay nagbabago. Ang ilan ay maaaring makaramdam ng pagkadismaya o kahit nakalungkutan habang hinaharap natin ang pisikal na paghina. Ang iba naman ay maaaring makaramdam na hindi na konektado sa isang katawan na hindi na gumagana tulad ng dati. Ang masturbasyon ay nag-aalok ng paraan upang muling itatag ang isang positibo at mapag-arugang relasyon sa ating mga katawan. Nagbibigay ito ng pagkakataon para sa paggalugad ng walang paghuhusga, kaginhawahan ng walang obligasyon at kasiyahan ng walang panggigipit. Sa ganitong paraan, ito ay nagiging higit pa sa isang gawain ng kasiyahan. Ito ay nagiging isang ritual ng muling pag-angkin sa sarili. Gayunpaman, tulad ng anumang aktibidad, ang pagiging katamtaman ay mahalaga. Habang maraming benepisyo ang masturbasyon, ang labis o mapilit na pag-uugali ay maaaring magresulta sa mga negatibong kahihinatnan. Sa pisikal, ang sobrang estimulasyon ay maaaring humantong sa pansamantalang pagiging sensitibo o pagkapagod. Sa isipan, kapag ang masturbasyon ay naging kapalit ng iba pang anyo ng koneksyon o pang-araw-araw na pakikisalamuha, maaari nitong patibayin ang mga pattern ng pag-iisa at pag-iwas. Ang ilan sa atin ay maaaring magsimulang umasa dito hindi lamang para sa kasiyahan, kundi bilang isang paraan upang makayanan ang emosyonal na sakit, kalungkutan o pagkabagot. Ito ay nagiging partikular na nakababahala kapag pinapalitan nito ang makabuluhang pakikipag-ugnayan sa iba. Tayo ay likas na sosyal na mga nilalang at ang koneksyon ay kritikal sa ating emosyonal at kognitibong kalusugan. Ang masturbasyon ay dapat magpahusay sa ating koneksyon sa sarili, hindi bawasan ang ating motibasyon na kumonekta sa mga kaibigan, pamilya at komunidad. Ang isang balanseng pamumuhay na kinabibilangan ng pisikal na aktibidad, pakikisalamuha, intelektual na stimulasyon at emosyonal na suporta ay mahalaga para sa malusog na pagtanda. Kapag ang masturbasyon ay naging pangunahin o tanging anyo ng intimasya o emosyonal na kaginhawahan, maaari itong magpahiwatig ng mas malalim na emosyonal o psikolohikal na pangangailangan na nararapat bigyan ng pansin.
Bukod dito, ang psikolohikal na epekto ng labis na sariling pagpapasigla ay maaaring magsama ng pakiramdam, ng pagkakasala o emosyonal na pagkabalisa, lalo na para sa mga sa atin na pinalaki sa mga konserbatibo o relihiyosong sambahayan. Maaari tayong makipagbuno sa kahihiyang nakatanim sa ating isipan kahit na ang ating mga kilos ay ganap na natural at malusog. Sa ganitong mga kaso, ang paghingi ng suporta sa pamamagitan ng therapy o pagpapayo ay maaaring makatulong na maunawaan ang mga paniniwalang ito at magtaguyod ng isang mas mahabaging relasyon sa ating sariling sexualidad. Ang isang therapist ay maaaring gumabay sa atin sa paggalugad ng ating mga pinahahalagahan, pagtugon sa mga emosyonal na sugat, at paghahanap ng mas malusog na paraan para sa ating mga pagnanasa. Para sa atin na nasa romantikong relasyon ang masturbasyon ay maaaring magpakilala ng mga komplikadong dinamika. Maaari itong magsilbing isang magandang pandagdag sa intimasya, kasama ang kapareha na tumutulong sa atin na manatiling konektado sa ating sariling pagkasigla o tugunan ng ating mga pangangailangan kapag ang isang partner ay hindi available o may mas mababang libido. Gayunpaman, kung isinasagawa ng labis o palihim, maaari itong makasagabal sa pagiging malapit ninyo ng iyong partner. Sa ilang mga kaso, maaaring maramdaman ng isang partner na siya ay napapabayaan o hindi mahalaga, lalo na kung kulang ang komunikasyon tungkol sa mga sexual na pangangailangan. Ang bukas na pag-uusap ay napakahalaga. Ang malusog na relasyon ay nangangailangan ng pag-unawa, respeto sa isa't isa, at isang magkasamang pagnanais na harapin ang mga pagbabago sa intimasya. Bagamat ang sariling pagpapasigla ay isang individual na gawain, ang mga epekto nito ay madalas na umaabot sa ating mga relasyon. Ang layunin ay hindi dapat tanggalin ang masturbasyon, kundi maunawaan kung paano ito akma sa iyong pangkalahatang kaginhawaan at pamumuhay. Para sa ilan, maaari itong mag-alok ng aliw at pag-iisa. Para sa iba, maaari itong magsilbing tulay sa pagpapanatili ng pagkasigla at koneksyon sa isang partner. Sa alinmang kaso, hindi ito dapat maging pinagmumulan ng kahihiyan o dahilan ng pagkakahiwalay. Sa halip, dapat itong yakapin bilang isa sa maraming kasangkapan na magagamit upang suportahan ang ating kalusugan at kaligayahan sa pagtanda. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa karapatan sa kasiyahan, kagalakan, o sensualidad. Ang masturbasyon ay maaaring magsilbing daan upang muling matuklasan ang mga karanasang ito sa bago at makabuluhang paraan. Hinihikayat nito tayong mga nakatatandang babae na manatiling presente sa ating mga katawan, na patuloy na linangin ang intimasya sa ating sarili at yakapin ang ating mga nagbabagong pangangailangan ng walang takot o paghuhusga. Kapag nilapitan ng may intensyon at kamalayan, ito ay nagiging isang pagdiriwang ng karanasan ng tao. Isang pagpapatunay na kaya pa rin nating magalak, karapat-dapat pa rin sa koneksyon, at nagtataglay pa rin ng isang katawan na maaaring mag-alok ng aliw, kasiyahan at pagmamahal sa sarili. Ang paglalakbay na ito ng kamalayan sa sarili, pagtanggap at emosyonal na balanse ay lalong mahalaga habang tinatahak natin ang mga pagiging komplikado ng pagtanda. Nagbibigay daan ito sa atin na mapanatili ang isang pakiramdam ng kontrol sa isang mundo na madalas na nagpapaalala sa atin ng kung ano ang nawala. Ang masturbasyon kung gayon ay nagiging hindi isang maliit o maluho na gawain, kundi isang pinagmumulan ng kapangyarihan at paghilom. Ikinokonekta tayo nito sa ating sarili sa pinakaintimo na paraan na nagpapatunay na kahit sa harap ng pagbabago, nananatili tayong buo, habang patuloy na nakikipagbuno ang lipunan sa mga makalumang pananaw tungkol sa pagtanda at sexualidad ng kababaihan. Maaari nating pangunahan ang ating sariling mga salaysay. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa kahihiyan at pagyakap sa matatapat na pag-uusap, tayong mga nakatatandang babae
ay muling inaangkin ang ating karapatang makaranas ng kasiyahan, intimasya at sigla. Ang masturbasyon malayo sa pagiging isang gawain ng desperasyon o kalungkutan ay isang deklarasyon ng pagpapahalaga sa sarili. Ipinapaalala nito sa atin na tayo ay buhay pa, tumutugon pa at may kakayahan pa ring kumonekta kahit na ang koneksyong iyon ay nagsisimula sa ating sarili. Sa ganitong liwanag, ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pagtupad sa isang pisikal na pangangailangan. Ito ay tungkol sa paggalang sa ating mga katawan, pag-aalaga sa ating mga isipan at pagyakap sa ating sarili ng may habag at pagmamalaki. Ito ay isa sa maraming kasangkapan na maaaring suportahan ang ating emosyonal na katatagan, pisikal na sigla at personal na kapangyarihan habang tayo'y tumatanda. At higit sa lahat, ipinapaalala nito sa atin na ang paglalakbay ng intimasya ay hindi nagtatapos. Ito ay nagbabago lamang. Muling pag-angkin sa intimasya, kumpiyansa at kagalakan sa pamamagitan ng maingat na koneksyon. Sa liwanag ng lahat ng ating natalakay, nagiging malinaw na ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi lamang isang wastong pagpapahayag ng ating sexualidad, kundi isang makapangyarihang kasangkapan din para sa personal na kaginhawaan. Habang ang ating mga katawan ay tumatanda at ang ating emosyonal na tanawin ay nagbabago, ang kakayahang manatiling konektado sa ating sarili sa pamamagitan ng intimong pag-aalaga sa sarili ay nagiging lalong mahalaga. Sa halip na isang simpleng pisikal na gawain ang masturbasyon para sa ating mga nakatatandang babae ay kumakatawan sa pagpapatuloy. Isang paraan upang patunayan ang ating walang hanggang kakayahan para sa kasiyahan, pagtuklas sa sarili at emosyonal na katatagan kahit na binabago ng panahon ang ating mga katawan at ang ritmo ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang gawaing ito na madalas na isinasantabi o itinatago sa likod ng kultural na pagkailang ay sa katunayan isang malalim na personal at nagbibigay kapangyarihang kilos. Sinasalamin nito ang isang may kamalayang pagpili na manatiling nakikipag-ugnayan sa ating mga katawan na alagaan ang kanilang mga pamangangailangan at kilalanin na ang pagnanasa at intimasya ay hindi nakalaan para sa mga kabataan lamang, kundi nananatiling mahahalagang aspeto ng buhay sa bawat yugto. Sa kontekstong ito, ang masturbasyon ay hindi tungkol sa pagpapakasasa o pagtakas. Ito ay isang anyo ng pagkilala sa sarili, isang tahimik na pagkilos ng paggalang sa iyong sarili sa gitna ng isang proseso ng pagtanda na madalas na nagpapababa o nagbubura sa sensual na pagkakakilanlan ng mga nakatatandang babae. Ang mga benepisyo ay hindi maikakaila. Sa pisikal na antas, nakakatulong itong mapanatili ang ating sexual na kalusugan at paggana. Sinusuportahan nito ang sirkulasyon, binabawasan ng stress, pinapabuti ang pagtulog, at pinasisigla ang paglabas ng mga hormone na nag-aambag sa isang pakiramdam ng kalmado at balanse. Sa emosyonal, pinapatibay nito ang ating pagpapahalaga sa sarili, nilalabanan ang mga pakiramdam ng pag-iisa at nagbibigay daan para sa isang tuloy-tuloy at nagbabagong relasyon sa ating sariling mga katawan. Ang mga epektong ito, bagamat banayad, ay may malalim na implikasyon sa ating pangkalahatang kalidad ng buhay. Sa panahon kung kailan marami sa atin ang humaharap sa mga pisikal na limitasyon o emosyonal na hamon, ang sariling pagpapasigla ay nag-aalok ng isang pambihirang espasyo ng pagsasarili at kagalakan na para lamang sa atin. Ngunit kasama ng mga benepisyong ito, ang mahalagang paalala na ang pagiging katamtaman ay mahalaga. Kapag ang masturbasyon ay naging labis o ginagamit bilang tanging paraan ng aliw at koneksyon, maaari itong humantong sa emosyonal na pag-iwas o pagpapabaya sa iba pang mahahalagang aspeto ng kaginhawaan. Walang aktibidad na umiiral ng hiwalay sa mas malawak na konteksto ng ating buhay. Ang yaman ng pagtanda
ay hindi lamang nakasalalay sa mga personal na ritual, kundi pati na rin sa mga ibinahaging karanasan sa pag-aalaga sa ating mga relasyon, pananatiling aktibo sa pisikal at pakikisangkot sa isipan at lipunan sa mundo. Ang masturbasyon ay dapat magpahusay, hindi pumalit sa mga mahahalagang koneksyong ito ng tao. Ang potensyal para sa mga negatibong epekto ay lumalabas kapag ang gawain ay hinubara ng kamalayan o balanse. Kung ito ay magiging isang nakagawiang tugon sa emosyonal na discomfort, pagkabagot o pagkakahiwalay, maaari nitong simulang patibayin ang mismong mga estado na yon. Tulad ng anumang ugali, kapag hinihimok ng pamimilit o pag-iwas, maaari itong makasira sa halip na makapagpanumbalik. Kaya naman mahalaga ang kaisipan at kamalayan. Ang sariling pagpapasigla ay dapat pinipili, hindi tinatakasan. Dapat itong isang may kamalayang pagpapahayag ng pag-aalaga at paggalang sa iyong katawan, hindi isang kapalit para sa mas malalim na anyo ng intimasya o pakikisangkot sa buhay. Para sa atin na nasa mga relasyon, ang balanseng ito ay nagiging mas maselan. Ang bukas na komunikasyon, pag-unawa sa isa't isa, at paggalang sa mga nagbabagong pangangailangan ng bawat isa ay susi. Ang masturbasyon ay maaring umiral kasabay ng intimasya sa kapareha bilang isang anyo ng individual na paggalugad at pag-alis ng stress. Ngunit kung hindi hayagang kinikilala o nauunawaan, maaari rin itong lumikha ng emosyonal na distansya. Ang mga relasyon sa ating mga huling taon ay madalas na lalong yumayaman sa pamamagitan ng ibinahaging kahinaan at nagbabagong mga pagpapahayag ng pag-ibig. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging tapat at mahabagin tungkol sa sariling pagpapasigla ay maaaring magtaguyod ng mas malaking tiwala at emosyonal na pagiging malapit sa halip na pagkakawatak-watak. Habang sumusulong tayo sa mga katotohanan ng pagtanda, lalong nagiging mahalaga na iwaksi ang hiya at katahimikan na matagal nang bumabalot sa ating sexualidad. Walang anumang hindi natural o hindi naaangkop sa isang nakatatandang babae na naghahangad na mapanatili ang isang relasyon sa kanyang sariling katawan. Sa katunayan, ito ay isang tanda ng sigla at emosyonal na kahustuhan. Ang sexualidad ay walang expiration date. Ito ay nagbabago, umaangkop at nagkakaroon ng bagong kahulugan sa paglipas ng panahon, ngunit hindi ito kailanman ganap na nawawala. Ang kakayahang makaranas ng kasiyahan, parangalan ang pagnanasa at makaramdam na konektado sa ating sarili ay nananatiling isang pangunahing karapatan ng tao. Isa na dapat igalang alagaan at ipagdiwang. Dapat nating simulan ng paglikha ng isang kultura na sumusuporta sa pag-unawang ito, isa na kumikilala sa pagiging komplikado ng pagtanda ng may katapatan at dignidad, isa na kasama ang mga pag-uusap tungkol sa intimasya, pagnanasa at kasiyahan ng walang pagkahiya o pagwawalang bahala. Kapag tayong mga nakatatandang babae ay binigyan ng kapangyarihan na magsalita at makisangkot sa ating sexualidad nang walang takot sa paghuhusga, nakakamit natin ang mas malalim na kaalaman sa sarili at isang mas buo at pinagsama-samang karanasan ng kalusugan. Ang masturbasyon sa mas malawak na balangkas na ito ay nagiging hindi isang nakahiwalay na gawain, kundi bahagi ng isang mas malaking paglalakbay tungo sa kabuuan at pagtanggap sa sarili. Para sa inyo na tumatahak sa yugtong ito ng buhay, ang mensahe ko po sa inyo bilang inyong doktora at tagapagtaguyod ay simple ngunit makapangyarihan. Karapat-dapat pa rin kayo sa kagalakan, koneksyon at haplos. May karapatan pa rin kayong tuklasin kung ano ang nagdudulot sa inyo ng ginhawa at kasiyahan. Kayo man ay namumuhay mag-isa o kasama ang isang partner, malakas man o marupok ang pakiramdam ninyo sa inyong katawan, kaya nyo pa ring makaramdam ng kasiyahan. At ang kasiyahang iyon, kapag niyakap ng may kamalayan at balanse sa iba pang bahagi ng buhay, ay maaaring magdulot ng napakalaking paghilom, kalinawan at lakas. Sa pagtatapos,
Hayaan po ninyong maging paalala ito na ang pagtanda ay hindi nagpapaliit sa ating espiritu. Inaanyayahan lamang nito ang isang bagong relasyon sa ating mga sarili. Ang masturbasyon ay hindi isang tanda ng kahinaan o kalungkutan. Ito ay isang salamin ng katatagan ng pagkamausisa at ng tahimik na katapangan na kinakailangan upang manatiling konektado sa ating sariling mga katawan sa lahat ng panahon ng buhay. Nang may habag kamalayan at balanse, maaari itong manatiling isang makabuluhang bahagi ng inyong kalusugan at kaginhawaan sa mga darating na taon. Isang mahalagang aral sa buhay na natutunan ko sa personal at profesional na paraan ay ang pagyakap sa lahat ng aspeto ng ating pagkatao, kasama na ang ating sexualidad ng may katapatan at pagmamahal sa sarili, ay susi sa isang masigla at kasiyasyang buhay anuman ang ating edad. Ito ay tungkol sa pagbibigay dangal sa buong pagkatao. Ngayon nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po tayo ng sandali upang magnilay at ibahagi sa comment section sa ibaba ang isang bagay na inyong natutunan o nahanap na nakapagpapanatag ng loob mula sa ating talakayan ngayon. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito tungo sa pagyakap sa mga katotohanan ito. Kung nakatulong po sa inyo ang impormasyong ito, mangyari po lamang na like po ito ibahagi sa inyong mga kamag-anak o kaibigan na maaaring makinabang at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming nilalaman na nakatuon sa malusog at may kapangyarihang pagtanda. Salamat po sa inyong pagsama. Hangad ko ang inyong pamumuhay ng ayon sa inyong sariling kagustuhan ng may kalusugan at dignidad.